Samantala, maring kinondena ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang ginawang pag-atake ng New People's Army sa mga sibilyan sa Davao del Sur. Ayon sa AFP, 5 sibilyan ang sugatan matapos madamay sa magkasunod na pagsabog ng landmine sa nasabing probinsya. Si Waywaya Macalma sa detalye. Kinondena ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas ang pag-atake ng New People's Army sa mga sibilyan sa Davao del Sur kahapon. Ayon kay Major Domingo Totaan, ang mga serye ng pag-atake ay klarong paglabag ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights at International Law o CARIL, na kung saan ang mga sibilyan ay nadamay sa naturang pag-atake gamit ang mga landmines. This is very inhumane and it causes a lot of suffering, and it's why it is banned. And sign of their indiscriminate acts and sign of their willful violation of whatever international laws that we have, the international humanitarian law, the human rights laws. Bring it to any country. You don't attack ambulances who are caring for wounded and sick. And this is probably a way for them to show that how notorious that they are. As far as this without due regard for rule of law. And just reiterate the statement that we made on this, the AFP condemns this desperate attack. Nagsimula ang insidente nang makasagupan ng militar ang NPA sa Sitio Balatakay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur at biglang pinasabog ng grupo ang landmine sa lugar dakong alas 11 ng umaga kahapon. Matapos ang engkwentro ay rumisponde ang mga empleyado ng Davao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pero bago pa man makarating ang mga sibilyan sa lugar, lulal ng ambulansya ay sumabog muli ang ikalawang pagsabog ng IED sa Sitio Tower sa parehong barangay alas 7:30 ng gabi. Dito na natamaan ang 5 sibilyan at 11 sundalo ang nasugatan sa unang pagsabog. 4 sa mga sibilyan ay nasa critical na kondisyon ngayon. Itinuturong nasa likod ng pagsabog ay si Menandro Villanueva, ang Sub-Regional Committee Secretary ng NPA sa Southern Mindanao. Dagdag ni Totaan na lumiliit na ang kanilang puwersa na umaabot na lamang sa 200 miyembro sa Davao del Sur. Kaya naman, maging ang mga inosenteng sibilyan ay dinadamay na ng grupo. And that is the reason why they're resorting into treacherous acts. They're resorting into indiscriminate acts wherein they don't anymore distinguish military targets from non-military targets. And most especially, they are now, they have at this incident attacked persons who are carrying the international banner of the Red Cross. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.